Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Ilang araw bago magpasko, nasunugan ng ilang residente sa Pasig at Makati City. Ilan sa kanila walang naisalbang gamit. Balita hatid ni EJ Gomez at Bam Alegre. Ganito kalaki ang apoy at kakapalang usok ng sunog na sumiklab sa barangay Cansilawan, Makati City bago mag-alas 10 kagabi. Agad itinaas ang ikalawang alarma, hudyat para rumesponde ang hindi bababa sa 8 fire truck. Patulog na raw ang mga residente na magsimula ang apoy, kabilang si Glenn Tible. Kasalukuyan po ako nanonood ng TV tapos yung mag-ina ko natutulog na. Ako nanonood ng TV. Tapos sabi ko parang may naamoy akong parang amoy sunog. Ngayon tinignan ko yung saksakan ko para wala namang usok. Pero pati kasi ang ilaw na namin nanonood ako. Nakita ko lang sa anino nung liwanag ng TV parang may usok. Sabi ko baka sa baba. Sakto nga pagbukas ko ng pinto malaki na yung apoy sa baba. Nailigtas niya ang kanyang anak pero hindi niya nahila ang kanyang misis na nasa second floor. Mabutit nakalabas din. Sinira ko po yung bintana. Ano lang po kasi yun, lagayan po yun ng aircon. Sinipa ko po. Sabay ganun. Pero malakas ang usok. Sabi ko ayoko pang mamatay. Malakas talagang ano ko. Tapos doon ako lumusot. Wala silang naisalbang kahit anong gamit. Ang mahalaga, buo ang kanilang pamilya, lalo't magpapasko na. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, natukoy na ang bahay na pinagmulan ng sunog. Tinatay ang 11 pamilya ng mga nangungupahan ng apektado. Walang sugatan o walang nasawi sa insidente. Naging hamon para sa mga bumbero ang masikip na eskinita, pati na rin ang live wire na kailangan pang i-shutdown habang inaapula ang apoy. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy, pati ang halaga ng pinsala. Nananatili sa evacuation center ng barangay ang mga apektadong residente. Binulabog ng sunog ang mga residente ng isang condominium sa barangay Ugong, Pasig City mag-alas 8 kagabi. Isang unit sa ikalimang palapag ng gusali ang natupok ng apoy. Ayon sa BFP, agad lumikas ang residente ng apektadong unit, gayon din ang iba pang mga residente ng naturang gusali. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog na agad itinaas sa ikalawang alarma. 14 na fire trucks ang rumesponde sa sunog. Kailangan mas madaming responder, mas mapapabilis yung pag-responde po kapag patay doon sa sunog. Nasa taas po siya, yung access po doon sa taas, medyo malayo po yun kasi 5th floor po and then yung exit lang po yung pwede nating daanan. Walang naitalang nasawi sa sunog na tuluyang naapula mag-aalas 10 ng gabi. Isang BFP personnel naman na unang rumesponde sa sunog ang nagtamo ng minor injury dahil sa kapal ng usok. Inaalam pa ang sanhi ng sunog, gayon din ang kabuuang pinsala. EJ Gomez, Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naperwisyo ng malakas na hangin ang isang peryahan sa Kalibo, Aklan. Dahil dyan, natumba ang ilang tolda. Pansamantala nang itinigil ang pagpapaandar ng mga rides. Walang naiulat na nasaktan dahil sarado pa ang peryahan nang maganap ang insidente. Tuloy-tuloy naman ang ulan sa Ilagan, Isabela nitong weekend. Sa kabila po niyan, wala namang pagbaha na naranasan sa lugar. Patuloy na nakaantabay ang Disaster Risk Reduction and Management Office sa lagay ng panahon at sitwasyon sa paligid. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nagpapaulan sa Isabela at ilan pang bahagi ng Luzon. Shear line naman sa ilang panig ng Southern Luzon, habang Intertropical Convergence Zone o ITZZ ang nakakaapekto sa Mindanao. Sa mga susunod na oras, uulanin ang halos buong Visayas at Mindanao base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Northern, Central at Southern Luzon. Abiso po sa mga suking commuter ng MRT Line 3, adjusted ang operasyon ng kanilang mga tren simula po ngayong araw. Mula December 16 hanggang 23, 4:30 a.m. ang first trip sa North Avenue Station, habang 5:05 ang mula sa Taft Avenue Station. 10:34 p.m. ang last trip sa North Avenue Station, habang 11:08 naman sa Taft Avenue Station. Sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon, 4:30 a.m. at 5:05 pa rin ang first trip. Mas maaga naman ang last trip sa North Avenue Station, 7:45 p.m.,
habang 8:23 p.m. sa Taft Avenue Station. Sa mismong araw ng Pasko at unang araw ng Bagong Taon, 6:30 a.m. ang first trip sa North Avenue at Taft Avenue stations. Ang last trip, 9:30 p.m. sa North Avenue Station, 10:09 p.m. naman sa Taft Avenue Station. Nasa Jakarta, Indonesia na si Mary Jane Veloso para iproseso ang repatriation o pagpapauwi sa kanya rito sa Pilipinas. Sa panayam ng unang balita sa nanay ni Mary Jane na si Celia Veloso, kagabi pa dumating sa Jakarta ang kanyang anak mula sa kulungan sa Yogyakarta. Sa naunang pahayag ng pamilya Veloso kahapon, ang pagpunta ni Mary Jane sa Jakarta ang dahilan kung bakit nakansela ang biyahe sana nila sa Indonesia ngayong araw. Kinumpirma rin ito ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega sa GMA News Online. Wala pa raw eksaktong petsa kung kailan babalik si Mary Jane sa Pilipinas, pero kasama ang kanyang pamilya sa mga sasalubong sa kanyang pag-uwi. Tiwala raw si Celia Veloso na makakasama nila ang kanyang anak bago magpasko. Opo, malakas po ang pakiramdam namin at kaming lahat na buong pamilya talagang yun po ang inaasahan namin, yung makakasama namin itong magpasko si Mary Jane. Siyam na araw na lang, Pasko na. Hudyat din yan ng pagsisimula po ng tradisyonal na simbang gabi ng mga Katoliko bilang paghahanda sa selebrasyon ng Pasko. Balitang hatid ni James Agustin. Sa tunog ng mga himig pamasko, hudyat ng pagdating ng mga maagang dadalo sa simbang gabi sa Manila Cathedral pasado alas 4 ng umaga. Magkakaanak man, magkasintahan o magkakaibigan, sama-sama. Gaya ni Junie sa tatlo niyang anak na maagang gumising. Gusto lang po talaga namin taon-taon na makumpleto para sa pamilya ko po. Lagi silang safe, tsaka malayo sa sakit. Si Kyle galing Tondo kasama ang kanyang mga kaibigan. Bading na rin daw nila itong magbabarkada. For wishes na din po namin sa mga kanya-kanya po namin buhay. Ang pagdiriwang ng banal na misa, pinangunahan ni Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula. Sa kanyang homily, nagpaalala siya na huwag maging makasarili. May kahirapan sa mundo natin dahil marami ang madamot, marami ang makasarili. Hayaan nating tanggawan tayo ng liwanag ni Jesus. Maging liwanag tayo sa mundo nating puno ng kadiliman. Pagkatapos ng misa, patok sa mga nagsimbang puto bongbong at bibingka. Mabibili ang puto bongbong mula 40 pesos hanggang 85 pesos. Depende kung may cheese, gatas at leche flan. Ang bibingka naman 70 pesos ang kada isa. Medyo malakas po at medyo naagad din po kami sa pagluluto po ng bibingka. Baling kikitain din dito para sa mga anak ko rin po para sa pag-aaral nila. Napuno rin ang Quiapo Church ng mga dumalo sa unang araw ng simbang gabi. Ang mga deboto ng Jesus Nazareno, pasasalamat at kahilingan na nais matupad ng kabilang sa panalangin. Basta lang naman po, pangkabuhayan lang po namin na maayos lang po ang aming buhay. Sa pamumuhay lang po. Maging healthy lang po yung baby ko. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam na rin ang papalapit na Pasko sa pagsisimula ng simbang gabi sa ibang probinsya sa bansa. Gaya sa Bulacan, kung saan dinagsari ng mga parokyano ang ilang simbahan. Anticipated Mass naman ang dinuluhan ng marami sa Baguio City. Sa Orani, Bataan, mabenta na ang mga bibingka at puto bumbong malapit sa ilang simbahan. Nasa mahigit 41,000 pulis ang nakadeploy para tiyakin ang seguridad sa mga simbahan. Hinikayat naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga pari na ilahad ang tunay na salita ng Diyos sa kanilang homily at hindi lamang ang kanilang mga pananaw. Nakakonvoy ang bus na yan habang binabagtas ang Buliran Road sa Barangay San Isidro sa Antipolo, Rizal. Ang pangatlong bus bahagyang bumagal na tila may nadaan ng lubak. Pagkalagpas nito, makikita ng nakatumbang motorsiklo pati ang driver nitong nakahandusay. Nahinila ng isang lalaki papunta sa gilid ng kalsada. Nagulungan na pala siya ng bus. Nasawi ang biktimang 19 na taong gulang. Sa investigasyon ng pulisya, isang paralan ang nag-hire sa mga bus para sa isang educational tour. Natunto ng mga pulis ang driver sa Laguna at inaresto. Giit ng driver, wala siyang naramdaman na kumalabog sa gilid at wala rin siyang nakitang motorsiklo sa side mirror. Humingi siya ng tawad sa pamilya ng biktima. Naharap siya sa karampatang reklamo.
Balikulungan ang isang lalaking kalalaya pa lang matapos umanong pagbantaan ang kanyang dating kinakasama. Masama raw ang loob niya kaya niya ito nagawa. Balitang hatid ni James Agustin. Kalalaya lang noong Setyembre, balikulungan na naman ang 33 anyos sa lalaking ito matapos umanong pagbanta ng dati niyang kinakasama. Base sa investigasyon ng pulisya, pumunta ang suspect sa bahay ng biktima sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Panay ng tawag niya doon sa cellphone ng biktima kung saan siya ay nagbabanta. Binirify siya ng biktima, tiningnan siya doon sa labas ng bahay. Nakita nitong complainant na meron siyang nakasukbit na baril doon sa kanyang bewang. Humingi ng tulong ang biktima sa kapitbahay niyang pulis na off-duty noon. Naaresto ang suspect at nakuha sa kanyang isang gun replica. Sa police station, nagkaharap ang dating magkasintahan. So ang motibo talaga nito ay hindi matanggap nitong suspect na ang kanyang dating kinakasama ay meron ng asawa paglabas niya ng kulungan. 14 na taong nakulong ang suspect dahil sa kasong robbery with homicide. Giit niya, sumama ang loob niya sa dating kinakasama. Bala ko lang po siyang puntahan ng mga time na yun. Gusto ko lang po siyang makita nun. Kasi po, para makamusta po yung kalagayan niya kasi po nagbubuntis po siya. Anak niyo ba yung pinagbubuntis sa asawa mo? Pero na-discover mo raw na may iba na siya kinakasama. Yung nga sabi niya nga po, ibang araw po papakilala yung ama, hindi ako. Maharap ang suspect sa mga reklamong grave threat, resistance and disobedience to a person in authority, paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, at Anti-Violence Against Women and Their Children Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Nakakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Hindi bababa sa 15 bahay ang nasira sa Lopez, Quezon Province matapos sa umangat ang lupa roon. Sa bayan naman ng Urdaneta dito sa Pangasinan, nasunog ang isang residential area. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Halos matupok na ng malaking apoy ang ilang bahay sa Barangay Poblacion, Urdaneta, Pangasinan. Ayon sa mga otoridad, mabilis na kumalat ang apoy nitong Huwebes. Nakaresponde naman ang mga bumbero, maging iyong mga galing sa Karatig-Bayan at fire volunteers. Nahirapan po tayo sa pagresponde kasi medyo masukal yung papasok pa. Iskinita, masikip yung daan, kaya nahirapan po ang mga kasama natin sa pagpasok. Tumulong din ang mga residente para maapula ang apoy. 16 na bahay ang nasunog. Ang mga naapektuhan, nakikitira ngayon sa kanilang mga kamag-anak. Dinala naman ang iba sa evacuation center. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Sa Lopez, Quezon, 15 bahay sa Barangay Matinik ang tuluyang nasira nang biglang umangat at nagkabitak-bitak ang lupa. Kwento ng ilang residente, bigla silang nakarinig ng pag-ugong at sinundan ng animoy pagputok nitong Sabado ng gabi. Ilang minuto ang lumipas, biglang umangat na ang lupa. Bukod sa mga bahay, kabilang din sa mga nasira sa insidente ang riles ng tren, ilang silid-aralan at water source sa barangay. Ayon sa PHIVOLCS, walang netalang pagyanig sa lugar. Titingnan muna nila ang lugar para matukoy kung ano ang sanhi ng insidente. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang buhawi naman ang nanalasa sa isang palengke sa Tanawan, Batangas. Bumigay ang ilang stalls dahil sa malakas na hangin. Ayon sa uploader na nasa ikalawang palapag ng isang gusali, una silang nakarinig ng malakas na tunog na parang may pumutok na baril. Kaya ang mga naroon nagpanik umano at nagtakbuhan. 5 segundo lang daw ang itinagal ng buhawi. Sa ulat ng Tanawan City RRMO, 4 ang sugatan. Halos 60 tindahan naman ang napinsala sa insidente. Nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga sugatan.
Happy Monday mga mare at pare! Voices with Big Dreams. Yan ang nanaig sa katatapos lang na back-to-back finale ng The Clash Season 6 at The Voice Kids nitong weekend. Our grand winner is Nevin Garciniego! Si Nevin Garciniego ang grand winner ng The Voice Kids kagabi. Si Nevin ang first winner under Coach Pablo ng SB19. Isang amazing rendition ng May Bukas Pa ang nagpapanalo kay Nevin. 1 million pesos mula sa GMA, recording and management contract mula sa UMG Philippines at brand new house and lot ang inuwi niyang prizes. Kabilang sa mga nagpresent niyan, si Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet Razonable at ilang opisyal ng network. Payo ni Coach Pablo kay Nevin, huwag kalimutan kung saan siya nanggaling. Kahit gaano kataas yung maabot niya, talagang kailangan maalala niya kung saan siya nanggaling. Huwag niya kakalimutan. Sobrang saya po kasi nanalo po ako at nagpapasalamat din ako sa lahat ng friends na na-make ko po sa journey ko. The Clash 2024 Grand Champion is Si Naya Ambi na tinaguriang soulful Gen Z ng Las Piñas naman ang nanaig sa final bakbakan ng The Clash Season 6 nitong Sabado. 1 million pesos, house and lot at contract with Sparkle GMA Artist Center ang kanyang premyo. Naroon din si Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Razonable at ilan pang GMA officials. Sa isang Instagram post, pinasalamatan ni Naya ang The Clash sa lahat ng lessons at opportunities para i-showcase ang kanyang talento. Gustong paimbestigahan ng Kongreso ang kabiguan daw ng PhilHealth na magbigay ng sapat na healthcare sa mga Pilipino at kung tama ba ang paggamit ng ahensya sa pondo nito. Balitang hatid ni Maki Pulido. Sa ilalim ng Universal Healthcare Law, lahat ng Pilipino ay covered dapat ng social health insurance. Papel ng PhilHealth na tiyaking may pantay-pantay na access sa serbisyong pangkalusugan ang lahat ng miyembro nito kabilang dyan ang gamot, laboratory test at iba pa. Ang daming kailangan record. Bili ka na lang ng sarili mong gamot. Kami mga senior, hindi po pwedeng ganun kamahal. Dapat libre na nga kami. Hindi naman lahat ginagamit na lahat ng nasa ospital, hindi lahat ng privilege ay nakukuha namin. Si Senator J.V. Ejercito, ang principal sponsor at may akda ng batas na ito, nababahala sa pagkabiguraw ng PhilHealth na tuparin ang tungkulin nito. Kaya magpapatawag siya ng Oversight Committee hearing para alamin ang mga pagkukulang sa implementasyon. Napakarami pa rin pumipila sa mga politiko at kung saan dahil nga napakaliit ng sinasagot ang PhilHealth, which is not the UAC intended. Dapat nga maibaba natin ang out-of-pocket expense. Sa bersyon ng Senado ng panukalang national budget para sa 2025, tinanggal ang 74 billion na government subsidy sa PhilHealth dahil may 600 billion reserve fund nga raw ito na hindi napakinabangan ng taong bayan. Pero paliwanag ng PhilHealth, nasa batas na kailangang may reserba silang pondo. Kung meron man po tayong naipon na pondo, ay yan po ay magagamit natin because we are continuously increasing and expanding our benefits. Positibo pa rin ang PhilHealth na ire-review ng Pangulo ang zero subsidy. Pero sakaling hindi raw ito ibigay, kung ano po yung ating pondo sa ngayon, katulad po ng mga nababanggit na surplus and investment funds po natin, doon po natin lahat kukuhanin yung magiging pondo natin para sa taong 2025. Sa Kamara, nais ding paimbestigahan ni Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon kung saan napupunta ang tinutubo ng reserve fund na yan at kung pinagkakakitaan ba raw ito ng mga opisyal ng PhilHealth. Sa 500 billion na lang daw, 20 billion na anya ang tubo niyan sa 4% interes. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PhilHealth tungkol sa posibleng investigasyon ng Senado at Kamara. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa halos 2,000 nakatanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President, mahigit 1,300 sa kanila ay walang birth records sa Philippine Statistics Authority. Sabi pa ng PSA sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa confidential funds, mahigit 600 pangalan lang ang posibleng may match sa kanilang records.
Ayon sa chairman ng komite na si Manila Representative Joel Chua, malaki ang posibilidad na hindi totoong tao ang mga nakapirma at maaaring gawa-gawa lang ang acknowledgement receipts ng OVP para ipaliwanag ang paggasta sa confidential funds. Pina-verify ng komite ng Kamara sa PSA ang mga nakapangalan sa mga resibo ng OVP dahil sa mga questionable ring detalye sa confidential funds ng Department of Education sa ilalim noon ni Vice President Sara Duterte. Kasama riyan ang nakapirmang Mary Grace Piatos na una nang nakumpirmang walang birth record sa PSA. Sinisikap ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng OVP kaugnay ng ulat ng PSA. Nitong Miyerkules, iginiit ni VP Duterte na wala siyang kinalaman sa paghahanda ng mga resibo ng confidential funds na sinisiyasat sa Kamara. Mga kapuso, malaking bahagi pa rin ng Luzon, kasama po ang Metro Manila ang binabalot ng lamig na dulot pa rin ng hanging amihan o northeast monsoon. Ngayong Lunes na itala ng Pag-asa ang 15.2 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, 19.6 degrees Celsius sa Tanay, Rizal, 20.5 degrees Celsius sa Malay-Balay, Bukidnon, 20.8 degrees Celsius naman sa Abukay, Bataan, habang 24.6 degrees Celsius ang minimum temperature dito sa Quezon City. Dahil din po sa amihan, magiging maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat na sakop ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Provinces, La Union at Pangasinan. Sa mga motorista, may taas presyo po ang ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, magtataas ng 80 centavos kada litro ang presyo ng diesel at ng gasolina. 10 centavos naman ang taas presyo ng sea oil sa kada litro ng kerosene. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa anunsyo ng iba pang oil companies. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil? Salamat, Rafi. 3 ang patay sa pananambang sa Raha, Buayan, Maguindanao del Sur. Natagpuan na lang ng mga residente ang minivan kung saan lulan ang mga biktima sa bahagi ng Barangay Mileb. Dead on the spot ang lalaking driver habang isinugod sa ospital ang 3 mga sakay nito. 2 ang binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital, kabilang ang isang sanggol. Nananatili naman sa ospital ang isa pa. Ayon sa mga pulis, pauwi na sa Takurong, Sultan Kudarat ang mga biktima na magkakamag-anak ng Tambangan. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Sinusubukan pang punan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. 2 aksidente ang nahulikam sa bahagi ng South Coastal Road sa Talisay City dito sa Cebu. Base sa kuha ng CCTV, tumigil ang isang asul na kotse dahil naka-stop signal na. Pero ang motorsiklo sa likuran nito, tuloy-tuloy pa rin ang pagtakbo kaya tumama sa kotse. Sa lakas ng impact, natumba ang rider at ang motorsiklo niya. Sa parehong kalsada, pasingit-singit ang isang rider sa ibang sasakyan. Habang gumigit na siya sa 2 puting kotse, biglang tumagilid ang kanyang motorsiklo. Nauntog pa ang rider sa sasakyan sa kanyang kaliwa bago tuluyang mapahiga sa kalsada. Ayon sa Traffic Operations and Development Authority ng lungsod, nagtamo ng minor injuries ang 2 rider. Nagkaayos naman daw ang mga sangkot sa parehong aksidente kaya wala nang isinampang mga reklamo. Muling gunitain at kilalanin ang mga sakripisyo ni Gat Jose Rizal sa digitally restored and remastered film na Jose Rizal. Sa aking mga nobela ay pinilit kong sagutin ang mga mapanirang puring paratang sa aming mga Pilipino. Kasabay ng commemoration ng death anniversary ni Rizal, mapapanood simula sa December 30 ang digitally remastered film sa Netflix Philippines. Si Cesar Montano ang gumanap na Rizal sa pelikula. Isa sa mga writer nito ang National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Produce ito ng GMA Pictures at nag-uwi ng iba't ibang awards. Ang film restoration naman pinangunahan ng Central Digital Lab at GMA Post-Production. Kabilang si Green Bones director Zig Dulay sa 10 Outstanding Young Men Awardees
this 2024. Si Direk Zig ang isa sa mga binigyang pagkilala sa category na Arts and Culture para sa TV at pelikula. Bukod sa Green Bones na official entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa Metro Manila Film Festival this year, siya rin ang direktor ng multi-awarded Kapuso film na Firefly. Si Direk Zig din ang nasa likod ng GMA Prime series na Widow's War, My Guardian Alien at Maria Clara at Ibarra. Taon-taon pumipili ang The Outstanding Young Men Foundation ng remarkable individuals base sa kanilang contribution sa kani-kanilang industry. Mula sa more than 100 nominees this year, isa si Direk Zig sa mga napili dahil sa kanyang exemplary leadership, innovation at service. Congrats, Direk Zig! Importante sa akin yung award, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong nakasama ko sa journey ko bilang isang filmmaker. Makakatulong ito para sa akin para mas dumami pa yung ma-inspire nating kabataan, para mas dumami pa yung ma-inspire nating storytellers. Sa mga naghahanap po ng abot-kayang pangregalo, isa po sa mga pupwedeng dayuhin ang Tiangge sa Taytay Rizal. Ang 500 piso mo, ano-ano kaya ang mabibili? Alamin yan sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kahit siksikan at napaka-traffic, dinarayo pa rin ng marami ang Taytay Tiangge sa Rizal kung saan mura na ang mga paninda, may dagdag na discount pa pag maramihan ang bili. Matapos ang mahigit 1 oras na biyahe mula sa Metro Manila at 30 minutes na paghahanap ng parking, nandito na kami sa Taytay Tiangge at sisimulan na natin ang ating 500 peso challenge. Ilan kaya mabibili natin dito? Pasok tayo. Maraming damit na pambata at mga terno. Diba, para sa mga may inaanak, ang cute. Ay, ma'am, magkano po yung mga set? Yung mga 350 po sa terno. Terno. Ano po last price nun? 330 po pabulsa. 330. Sige, thank you po. 330 daw. Para wala na tayo mabibili pag binili natin yun eh. Ikot muna tayo. Magaganda po yan, ma'am. Overall, ma'am. Pa, may discount pag bibili ako. Yes, ma'am. Kailangan lang pag nandito ka magaling ka box out. Kasi ang daming tao. Pero karamihan ng paninda rito, mga damit na pambabae. Yung mga uso sa mga babae, pero parang hindi pang regalo yung mabibili ko rito, parang pang atin lang to ah. Magkano po yung mga ganito, ma'am? 350 po. Ano po last price? Sa wakas, may nakita kaming abot kaya pero cute na damit pambata. May mga laruan din. Dahil tabi-tabi ang mga tindahan, madali mamili mapapambata man o pangmatanda. Ikaw na lang ang malulula sa rami ng pagpipilian. Ito na, yung last na bibili natin, sakto 150. Sa halagang 500 pesos, nakabili kami ng 2 set ng sandong pambata, 3 shorts na pang summer na panlalaki, 3 usong crop tops sa pambabae, at 3 sleeveless top na pambabae na pwedeng pang opisina o pang Christmas party. Sulit na din po yung Mas marami din ano. Maganda po kasi dito, sa daming mahal. Dito lang po kasi mura yung mga bilhin po. Kaya maramihan na po yung binili. Ano po yun, ma'am? Pang regalo po ba yan? Pang family na regalo po. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Mlang, Cotabato, sugatan ang 2 lalaking sakay ng motorsiklo matapos salpukin ng isa pang motorsiklo na sangkot umano sa drag racing. Ayon sa pulisya, galing Davao del Sur ang magkaangkas nang masangkot sa aksidente sa barangay New Rizal sa Mlang. Tumilapon sila sa lakas ng impact habang nagkalat ang mga paninda nilang luya sa kalsada. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Sugatan din ang binatilyong rider na nakambangga sa kanila. Iniimbestigahan pa ang insidente. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaking 11 anyo sa sunog na sumiklab sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig kahapon. Ayon sa investigasyon, nasa 10 ang sugatan matapos madamay ang aabot sa 20 bahay. Hindi bababa sa 60 pamilya ang nawala ng tirahan. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil masikip ang lugar. Inaalam pa ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala. Isang gusali naman ang nasunog sa Santa Cruz, Maynila. Sumiklab yan pasado alas 12 ng hating gabi.
Kasama ang mga bumbero, tulong-tulong na inapula ng mga residente ang nasusunog na tindahan ng mga damit. Ayon sa may-ari ng tindahan, nasa bahay siya nang makatanggap ng tawag na nasusunog ang kanyang shop. Natupok ang mga panindang damit, pati ang mga kable ng kuryente sa labas ng gusali. Pasado 1:00 na ng madaling araw ng tuluyan itong maapula. Wala namang nasaktan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa posibleng sanhi ng apoy. P-Pop Kings meets Kapuso Drama King sa dance floor. Center Yarn! Nag-alam member ng SB19 si Dennis Trillo sa TikTok collab nila sa Cool Trumpet Dance Challenge. Biro pa ni Dennis sa caption, "Good job para sa SB19 na tuwang-tuwa raw nang makuha ang steps." Bukod sa paghataw, feature din sina Stel, Pablo, Ken, Josh at Justin sa isang exclusive chikahan with Dennis. Mapapanood yan soon sa GMA Pictures at GMA Public Affairs social media pages. Ang Niebe ng SB19 kabilang sa official soundtrack ng Kapuso entry sa 50th Metro Manila Film Festival na Green Bones. Ang bida riyan na sina Dennis at Ruru Madrid nakipagkulitan kanina sa unang hirit. Approved sa Green Bones lead stars ang lutong kaldereta with special ingredient na green beans. Mainit-init na balita, may namataang low pressure area sa silangan ng Mindanao. At kaugnay po niyan ay kausapin na natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Miss Connie, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Nasaan na po itong bagong LPA na sinasabi at may posibilidad ho ba itong maging isang bagyo? Opo, itong low pressure area na namataan natin kanina 8:00 ng umaga, nasa layong 400 kilometers silangan ng General Santos City. Itong low pressure area naman na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. That's good to know. Pero ano ho ang maaaring maging effect nito kung hindi naman ito magiging bagyo, no? Lalo na sa may lalawigan po ng Mindanao? Opo, so epekto nito ay posible pa rin sa mga susunod na araw maging maulan sa Mindanao, pati na rin sa ilang parte ng Visayas. Sa katunayan nga, kanina 11:00 ng umaga, naglabas na tayo ng weather advisory kung saan katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, posible sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Bukas naman ng tanghali hanggang Wednesday ng tanghali, same areas yung pwedeng maging maulan at pagdating ng Wednesday noon to Thursday noon, Dinagat Island at Surigao del Norte, posibleng maging maulan naman po. Okay, pero ngayon po, ramdam na natin itong malamig-lamig no, na panahon dahil po sa amihan. Posible ho bang magdulot din ito ng mga pag-ulan? Opo, tama po kayo. So, etong northeast monsoon, patuloy pa rin yung epekto sa malaking bahagi ng Luzon. Nagdadala rin ito ng maulap na papawirin at mga ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Aurora. Etong northeast monsoon din na ito ay sa mga susunod na araw, posible pa rin na magdala ng mga paulan mostly sa silangang bahagi ng Northern Luzon area sa mga susunod na araw po. May pagbabago ho ba doon sa sinasabi nyo na 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa PAR ngayong pong Disyembre? Opo, sa ngayon, based naman ito sa ating historical data, posible pa rin 1 o 2 bagyo ang pwedeng mabuo or pumasok sa ating PAR this December. At yung sinasabi ho nung nakaraang mga araw na 3 weather systems ang nagsasabay-sabay ngayon, yung ITCZ, meron ding shearline, merong amihan. Ito po ba, ganun pa rin, ongoing pa rin? At ano ho ang magiging effect nito? Actually, dahil may LPA na nga tayo, so pang-apat na tong LPA. So itong shearline, more on sa eastern section ng Southern Luzon, posible magpaulan ngayon at sa mga susunod na araw. Itong northeast monsoon, the rest of Luzon nakaka-apekto, posible rin magpaulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw. At ITCZ naman, posible magpaulan sa Mindanao at Visayas. And then pareho din sa low pressure area. Posible rin magpaulan ito some parts of Visayas and Mindanao po. So, maulang Disyembre, ma'am, tayo. No? Maraming pong salamat muli sa inyo pong oras at mga impormasyong ibinigay sa amin sa Balitang Hali. Yan po naman si Ms. Veronica Torres ng Pag-asa. Salamat po. May mga humahabol para ibida ang bonggang Christmas decorations. Balitang hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV. Nagbabonggahan ang 10 barangay sa kani-kanilang higanteng parol sa 2024 Giant Lantern Festival sa City of San Fernando, Pampanga.
bawat parol. Nasa 20 metro ang sukat at pinakikinang ng mahigit 10,000 makukulay na ilaw. Wagi ang parol ng Barangay San Nicolas. Giant Christmas trees naman ang dinarayo sa harap ng munisipyo ng Dilasag sa Aurora. Gawa ang mga yan sa indigenous materials. Recycled materials naman ang gamit sa mga palamuti sa Balete, Aklan. Layon ng LGU na ituro ang pangangalaga ng kalikasan kasabay ng pagpapahalaga sa kanilang kultura. Nag-Christmas lighting din sa Barangay Mabatang sa bayan ng Abukay, Bataan na tinaguriang Christmas capital ng probinsya. May mga parol, belen, arko at iba pang palamuti na gawa rin sa recycled materials. Patok naman sa kids ang Christmas village na ito sa Candon, Ilocos Sur dahil sa mga cartoon character design. Sa Batak, Ilocos Norte, pinailawan na rin ang higanteng Christmas tree. May IG World rin na tunnel of lights. Malapis na naman ang vibe sa Christmas tree lighting sa Lubwaga, Kalinga. Si Jay Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita sa mga motoristang dumaraan sa San Juan City. Binuksan na ang Connector Road na magdurugtong po sa ilang kalsadang papuntang Santolan Road. At may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Yes, Connie, binuksan na nga nitong MDA at San Juan Local Government ang tinatawag na Connector Road na nagdurugtong ng Eisenhower Street at 3rd West Krame na papuntang ay babayan nating Yes, Chino? Yes, Napuputol ka lamang, Chino, pa ulit lamang yung report. hello. Yes, go ahead, Chino. Yes. Malaking kaluwagan nga ito, no? Pagbubukas ng tawag na connector ng dito sa Green Hills via the connector road na kayaan nga unahan bukas kanina ng local city ng San Juan at ng Okay. Sige po, at yan po ang balita ni Chino Gaston. Basta't ang alam po natin, binuksan na nga po itong connector road dyan sa may San Juan. Ito ang GMA Regional TV News. Nasusugan na, ninakawan pa. Yan ang sinapit ng ilang nagtitinda sa isang palengke sa Bacolod City. Sa Camotes Island naman, dito sa Cebu, pasintabi po sa sensitibong balita. Patay ang isang mag-anak matapos pagbabarilin ng lalaking hindi umano nila pinautang. Ang may init na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Karamal-dumal ang sinapit ng isang mag-anak sa Camotes Island sa Cebu matapos silang pagbabarilin ng isang lalaki. Ang ugat ng krimen, utang. Patay ang padre de pamilya, kaniyang misis at kanilang 14 anyos na anak na babae. Nakaligtas naman ang isa pa nilang anak. Kwento niya sa pulisya, dumating sa bahay ang suspek na kakilala ng pamilya. Nangungutang umano ang suspek sa kanyang magulang at nang hindi raw pinagbigyan, naggalit at binaril ang kanyang mga magulang at kapatid. Ito ko ng suspek, nangutang ko kanyanto sa iyang mama. Niya karon dugay kuno tunit kanang nibayad ba. Niya ang iyagid ko ng mama basta mangingon anak ko nga tawo nga mangutang niya, nidugay bayad di na pa utang pag-usab. Bisabot nga murag mangutang og usab ba. Niya basin daw gibalibaran siyang mama. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang 3 biktima. Agad tumakas ang suspek at nahuli Sabado ng umaga. Nasunog ang bahagi ng Bacolod Central Market sa Bacolod City pasado alas 2 ng madaling araw nitong Biyernes. Ang bantay ng pamilihan hindi umano, agad nakatawag ng bumbero. May 2 kalupok. Then pagkadto niya, dito niya nakita nga dako ng kalayo. So, ang yaradyo, accordingly, nahulog ko no. So, hindi siya kahaboy through radio. So, gindagan niya ang upod nila nga poso man sa plaza. Kabilang sa manasunog, ang nasa 18 tindahan habang 19 naman ang partially damaged. Aabot sa mahigit 4 na milyong peso ang inisyal na halaga ng pinsala. Ang ilang may-ari ng stores nagreklamong na biktima pa sila ng mga magnanakaw.
Pansamantalang ipinasara ang palengke. Maghahanap naman ang LGU ng pansamantalang pwesto para sa mga nasunugan. Makalipas ang 1 oras, idiniklara ang fire out. Pinasok ng NBI Region 11 ang mahigit sa 2 hektaryang warehouse sa barangay Manay, Panabo, Davao del Norte. Ang warehouse ginawa raw umanong Pugo Hub. Dito isinilbi ng NBI ang search warrant laban sa mga umano'y Pugo worker na naaresto para sa kasong syndicated estafa at online illegal gambling in relation to cybercrime law. Tumambad sa mga otoridad ang 50 computer na minarkahan o isinilalim sa tagging. After we have tagged all these computer gadgets, we will now be applying for a cyber warrant, allowing the NBI digital forensic to examine the content of these computers to establish that indeed these Chinese nationals are really engaged in POGO activities. Nagkalat din ang mga materyales sa warehouse na gagamitin sa expansion ng POGO Hub. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang mangingisda sa Bentar, Ilocos Norte matapos na malunod habang nangingisda. Batay sa investigasyon, nagpunta sa ilog ang biktima para mangisda. Noong hindi nakauwi, nag-report ang kanyang asawa sa pulisya. Sa isinagawang paghahanap, natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng biktima sa isang ilog. Ayon sa pulisya, posibleng nakuryente ang biktima sa gamit niyang electro-fishing equipment hanggang sa malunod. Wala raw silang nakikitang foul play sa nangyari. Problema na sa ilang evacuation center sa Negros Occidental ang pagkakasakit ng ilang evacuee matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon. May ulat on the spot si Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Adrian? Yes, Connie, mga puso, upang masiguro nga ang kaligtasan ng lahat ng mga nakatira sa loob ng 6-kilometer PDZ o Permanent Danger Zone. Matapos nga pumutok ang Mount Kanlaon, mag-iisang linggo na ang nakaraan, ay pinag-utos na ng Task Force Kanlaon ang mandatory evacuation sa mga residenteng nananatili pa rin sa kanilang mga tahanan. Mga puso, 100% ng puno ang evacuation center sa bayan ng La Casillana, Negros Occidental. Ito'y matapos ipag-utos ng Task Force Kanlaon ang mandatory evacuation sa mga residente sa loob ng 6-kilometer PDZ o Permanent Danger Zone na hindi pa lumikas simula nang pumutok ang Mount Kanlaon, mag-iisang linggo na ang nakalipas. Sa buong Negros Occidental, 8,364 na mga katao nang lumikas mula sa loob ng 6K MPDC. May 4,900 dito, residente ng bayan ng La Casillana. Kaya hindi maiwasan ang ilang problema sa loob ng evacuation centers. Gaya na lang ang pagkakasakit ng ilang residente, lalo na ang mga bata. May ilang bata na sinisipon at sumama ng pakiramdam dahil sa init sa loob ng evacuation site. Ang ilang senior citizens naman nakakaranas ng hika at paninikip ng dibdib. Kaya dagdag na gamot at vitamins ang kanilang hiling. Nagpapasalamat naman ang evacuees na nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw, ngunit kailangan pa rin ng mga gamot para sa kanilang kalusugan. Aminado naman ang LGU na kulang sa ngayon ng pondo upang matustusan ang mga pangangailangan ng evacuees, kaya malaking bagay ang mga natatanggap na donasyon at iba pang tulong mula sa ahensya ng gobyerno. Mga puso, sa ngayon, tinitiyak ng LGU na may sapat na gamot sa clinic ng evacuation centers. Ako ramang gyapon, di ko kalakat, sir. Pahirapan ka dito? Gaano kahirap yung buhay mo dito ngayon? Tika-init. Ha? Init kayo. May mga ara kita mga emergency kits, no, ara sa man provided sa aton ano kagini sa adri sa Colegio de la Casillana. At the same time sa evacuation naton, we have a standby clinic. May clinic diya actually for Colegio de la Casillana kag evacuation center. Kag may ara ta kita na assign din ang mga BHW midwives. Connie, mga kapuso, dagdag ko lang, nagpadala na ng dagdag na DRM personnel ang DSWD-6 sa mga evacuation centers dito sa Negros Occidental upang mas lalong matutukan ang response operations nila. Ang mga bata naman at senior citizen na nagkakasakit ay mahigpit na minomonitor. At yan munang latest mula dito sa bayan ng La Casillana, Negros Occidental. Connie? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV. Posibleng sa darating na Biyernes, December 20, mapapauwi na raw si Mary Jane Veloso sa Pilipinas mula Indonesia.
Ayon ito sa Senior Law and Human Rights Minister sa panayam ng Agence France Presse, kagabi dumating sa Jakarta si Veloso sakay ng isang bus para maproseso ang pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. Umaasa ang corrections officer na nag-aasikaso ng repatriation ni Veloso na mabilis na pagproseso sa mga dokumento ni Veloso. Kwento naman ng ilang opisyal ng Yogyakarta Women's Penitentiary, marami naging kaibigan si Mary Jane at naging mabuting impluwensya raw sa ibang inmates sa mahigit 14 na taon ng pagkakakulong niya roon. 2010 nang maaresto at nahatulan ng bitay si Veloso para sa kasong drug trafficking matapos siyang mahulihan ng mahigit 2 kilong heroin sa kanyang maleta. Git noon ni Veloso, ipinabitbit lang sa kanyang ng recruiter ang maleta at hindi niya alam na may laman itong droga. Ikaw, Kapuso, familiar ka ba sa nauusong laro online na ikaw? O kung hindi, tuturuan daw kayo ng grupo ng teachers mula sa Cagayan City National High School sa Isabela. Ang paandar kasi nila with special twist pa. Table tennis. Nagpapakpak ako ng labahan. Nagsasalamin ako. Kung action speaks louder than words, loudest na yata ang entry ni na Ma'am at Sir sa ikaw. With props sa kasi pa sila. Ang simpleng patungan ng pizza naging everything and anything sa mga hirit nila. Walang sumablay at pawitihan talaga sa mga sagot. Viral yan with almost 800,000 views. Trending! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Caram. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.